Good day. Explain ko sa inyo yung codes ko in laboratory activity number 3 sa midterm list. So, Python codes to. So, first thing first, itong employee, uh, employees na to is dinadagdag yung mga bagong employee sa dulo ng list. Ayan yung function na to. Then, ito naman is pinapagsama yung dalawang list at idadagdag lahat ng nasa main employee list. So, ito naman, insert. Nag-i-insert ng bagong item sa specific index. Then, itong remove, tinatanggal yung unang item na tumutugma sa pangalang ibinigay ng user. Then, itong pop is tinatanggal ang item sa specific index at nire-report kung ano ang natanggal. Itong clear is binubura lahat ng laman ng list na nagiging empty list. Then itong index is hinahanap ang index number ng item as binabalik ang posisyon nito. Then itong count, binibilang ilang beses lumabas ang dyan sa list. Then itong sort, inaayos yung list alphabetically. Then itong reverse, binabaliktad yung order ng list. Then itong copy, gumagawa ng bagong list na duplicate ng master list, hindi nakalink. Then, itong number 12, the next yung pag-add, edit, delete naman natin. So, dito, yung print na yan, nagpiprint ng title para sa number 12. Then, itong employees na to, yun dyan, lahat yan. Ito yung initial employee list. Dito tayo mag-add or mag-edit at mag-delete. Kapag itong while true na to, infinite loop para tuloy-tuloy yung program hanggang mag-exit yung user. Then, ito yung menu niya, itsura ng menu. Then, ito naman, tumatanggap ng choice ng user to 1 to 4. So, pwede siyang mag-enter 1, 2, 3, or 4. Kapag number 1 yung pinili niya, kukunin yung pinili ng user na number 1. So, ito ang block na magra-run. Ito yun. Ito yun. Then, ang ginagawa niya is kukunin yung pangalan ng employee na idadagdag. So, ito yun. Kung ano yung idadagdag ng user input niya. Then, idinadagdag ang bagong pangalan sa dulo ng list. So, ito. Then, ipapakita yung updated list niya. Then next, itong pag pinili naman ng user is number 2 yung pag-edit. So, ito yung line of block of codes na to. So, dito naman, itong codes na to, ipiprint lahat ng employees kasama ang number 1, 2, and 3. Tapos ginagamit ito para madali piliin sino i-edit. Then itong index, ito naman yung user selects employee number tapos -1 to convert to correct index. Ito, chine-check kung valid yung piniling number. Itong if. Then, itong new name naman na to, kukunin yung bagong pangalan. So, mag-enter yung user. Tapos ito,
pinapalitan yung lumang pangalan sa list gamit yung index. Then, ito yung confirmation kung nag-update ba yung list. Kung maling number yung pinili ng user or in-input, ito yung lalabas, invalid selection. Then next, ito naman yung number 3. Kung pinili ng user is number 3. So ito, ipiprint lahat ng employees para papagpilian. Tapos ito, itong code na to is yung pinipili sino yung buburahin tapos converted to index. Tapos ito is kung valid by index, then kung valid siya, tinatanggal yung employee sa list gamit yung ang pop. Tapos binabalik din yung name na tinanggal. Tapos ito, confirmation message lang siya again. Then plus updated list siya. Then ito, kung invalid yung selection na pinili. Then ito naman is kung pinili yung number 4 yung exit. So maglo-loop siya na mag-exit na yung program. So mag-exit na siya sa itong number 4 naman pag pinili ng user is mag-exit sa loop at magtatapos na yung pag-enter ng user. System, magtatapos na siya. Tapos ito, error message kung may maling input na linilagay yung user. So, yun lang po yung laboratory activity namin sa list. Thank you.